Kapag may sakit at nagigipit, ang iba sa faith healer daw kumakapit. Pero sa likod ng mga dasal at dahon, meron nga bang himala? Sa dami ng mga tao sa labas, aakalain mong may piyesta. But no, hindi dasal o salo-salo ang dinayo nila. Lahat ng nakapila may iniindang karamdaman at naghihintay na magamot ng lalaking nagngangalang Apo Philip. Na resibuhan na full packed ang bahay ni Apo. Laking gulat ng aming team nang ang pasyenteng hindi makalakad. Hindi rin ako nakakalakad. Try nyo nga maglakad. Testing. Bigla na lang nakatayo. Kaya naman pala maglakad naman pa. Minsan kasi pag ganyan, amang style ng mga mangkukulam at mga jablo, kung anong sakit ng tao, yun yung dadagdagan nila or titirahin din. Labas lahat! Wala may iwan sa inyo! Kwento ni Apo Philip, kailan lang niya nalaman na para bang mayroon siyang superpowers. Labas! Namatay yung father ko. Ang diagnose is COVID. Ilang hospital yung pinunta namin, ayaw siya tanggapin. Tapos sa ambulansya na lang siya namatay. Tinanggap nung patay na. Yun yung nangyari sa kanya. Kaya parang eye-opener sa akin yun na ituloy, tumulong doon sa mga tao nangangailangan. Inaral ko siya, nagbasa-basa lang ako online. Talagang dasal ako ng dasal noon. Kung ito'y para sa akin, ibigay niyo po yung mga kailangan ko. Ang serbisyo ni Apo, wala raw bayad pero tumatanggap siya ng mga donasyon galing sa mga parokyano. Tao tayong kumakain. Tao tayong may pangangailangan. Kung may magbibigay sa'yo, edi salamat. Makikita ho sa video ang pagtirik ng mata ng babae. Hanggang sa gamitin na ni Apo ang dignum. Ano ho ito? Ito yung isang uri ng maitim na kahoy na madalas ginagamit sa mga pangontra bilang panggilit niya umano sa demonyo. Labas! Pa akong gagamutin, hindi galing yung jablo ka. Totoo nga ba ang mga himalang dala ni Apo Philip? Depende sa nakasapi eh. Katulad nun, may mga nakasaping nagpapanggap na mangkukulam. Kunyari, nag-uorasyon. Sa patuloy na paggagamot ni Apo Philip, dumating ang 15 taong gulang na itinago namin sa pangalang Princess. Isang dalagitang sinasaniban daw ng demonyo na nagkakagusto sa kanya. Neng, magdasal ka sa pangalan. Nang simulan ni Apo Philip ang dasal, Kuya, Bakit? patayapan ko. Natawa-tawa pala kanina eh. Paano sasakit ang ngipin mo ngayon? Luko kang jablo ka, manlilin lang ka pa. Labas! ayon kay Apo, tanda raw ito ng espiritong palaban. Balik. Pero nang lumipat sa ibang upuan ng dalagita, bigla na lang siyang nagabok! Sandaling na nahibik si Princess. At bigla na lang tumakbo palabas. Yung demonic possession yun. Kasi kadalasan sa mga ganyang kabataan, pag nakakagawa ng kasalanan, at medyo mahina rin yung faith kay Lord, hindi nakapag-pray, hindi nakapagsimba. Mula Masbate kung saan siya lumaki, dinala muna sa Batangas si Princess dahil sa sunod-sunod daw nitong pagwawala. Pinapunta po ako dito ng tita ko kasi papagamot daw. Nagsimula po nung sinaniban ako ng grade 9. Sa school po namin may malaking puno doon. Tapos nakikita ko na lang po siya nandun sa puno nakaupo. Ano siya, itim siya na hugis tao, tapos pula yung mata niya. Mula pagkabata hanggang ngayon, pakiramdam daw ni Princess, sinundan na raw siya ng demonyo. Pag may pinupuntahan po kami, nakikita ko pa rin po siya sa mga puno-puno.
Sa kada mangyayari yan sa kapatid mo, ano nararamdaman? Nahawak ko. Eh, hindi ko naman po namin alam na depression siya. Nagsisipa siya dyan, tapos nagsisigaw ng tama na daw. Oo. Tapos nagpapanggap ng nagsasabi sa kanya. Nagwawala po, ganyan. Oo. Tapos kung ano-ano yung sinasalita. Ayon kay Apo Philip, aminado siyang hindi niya nagagamot ang lahat ng pasyenteng dumudulog sa kanya. May mga sakit daw kasing hindi na kaya ng kanyang kapangyarihan. Medical training, wala, pero nagbabasa-basa ako. So, lagi ko nga sinasabi, magkonsulta sa doktor. Kasi yun yung pinaka-importante. Dalawa nga kasi yung sakit ng tao. Kadalasan, yung sa spiritual at saka yung sa physical. Yung physical, yun yung kaya gamutin ng doktor. Yung sa spiritual naman, yun yung kaya namin gamutin. So, may mga doktor na nagtataka rin siguro na naliligaw sila ng findings, kahit anong gamutan, hindi nagaling. Yun yung kaya namin gamutin. Kami, hindi namin kaya lahat gamutin. So, pag meron kayong mga sakit pang doktor, sa doktor kayo pupunta. Dagdag pa niya, hindi raw niya minamasama ang mga kritikong nagdududa sa kanyang mga paraan. Hindi ko na miss tulang kailangan patunayan kasi ang daming tao. Siyempre sa perspective nila, panloloko, sinasabi na bayaran ko yung... Pero hindi eh. Hindi ako mag-aaksaya ng pera para ibayad sa mga tao, para lokohin sila lahat. Wala akong mapapala. Regarding doon sa sinasabing panloloko or something, hindi eh. Kasi may gumagaling eh. Madaming sinasabing gumaling sila. Sa tulong ng resibo at para maliwanagan ang pamilya, sinuri si Princess ng isang psychiatrist. Ayon sa kanya, ang pangingisay at pagwawala ni Princess hindi dulot ng demonyo o masamang elemento. Ang nasa likod daw ng mga hindi maipaliwanag na kilos ni Princess. I'm leaning towards a psychiatric condition called schizophrenia. We see na may hallucination siya and disorganized behavior din. And then we can see na actually because of sa symptoms niya, nagkaroon ng affected yung function niya. Nagreseta si Dr. Tan ng mga gamot kay Princess. Git niya, ito ang tanging lunas para maibsan ang mga pagwawala at pananakit ni Princess. I would consider putting her back on the antipsychotic. Low dose, give ample time for it to take effect, and then have that regular follow-up and see whether she would need those adjustments. For our kababayan with conditions pertaining to mental health, it's just like if you have a heart disease, you'd go to a cardiologist. So if we are experiencing symptoms pertaining to the mind, so yes, we would like to be seen by a psychiatrist. Sa panayam ng resibo sa Department of Health, Kami naman ay nag-a-align sa idea na talagang tipong dapat unahin muna natin ang siyensya bago natin dalhin sa iba't ibang uri ng pamamaraan ng panggamot. Yung mga nasasaniban, yan ay kumbaga tinitignan na isang pamamaraan ng sintomas. So ibig sabihin there's something wrong with the body kaya nagdudulot ng ganito. patuloy naman daw ang tulong na binibigay ng gobyerno para sa mga may karamdaman, lalo na pagdating sa mental health. Marami naman pong mga barangay health workers ang trained na po sa mental health. Tinuturuan ang ating mga barangay health workers, mga local doctors, kung paano po i-handle ang mental health concerns ng ating mga kapwa Pilipino. Meron din naman po mga malalaking ospital na pampubliko, kagaya po ng East Avenue Medical Center, kung saan kayo po ay pwedeng magkaroon po ng konsultasyon sa inyong pong mental health. Lalo na po kung kunyari kinakailangan nyo ng gamot, kung available po yan sa pharmacy ng East Avenue, pwede po kayo makakuha ng libre. Paalala rin ng DOH sa publiko. Ang paggagamot naman po ay multidisciplinary. Bukas naman po ang isipan ng maraming profesional. Marami pong doktor na talagang masasabi nating marunong, competent, na pwede pong makatulong sa inyo. Gusto namin sabihin sa publiko na maging maingat lang po. Kasi hindi po natin alam kung ano po ang training, ano po ang kumbaga saan nanggagaling yung panggagamot na pwedeng gawin ng mga non-professionals. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, liwanag ng Diyos. Sa mga usaping pangkalusugan, lalo na sa malulubhang karamdaman, makalagang unahin ang napatunayang gamutan para hindi na lumala ang sitwasyon at sa huli, tayo ay walang pagsisisihan.
Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel